Good afternoon guys, panibagong araw, panibagong vlog. Meron akong i-restore na isang bag, traveling bag. Tinapo na dahil nabasag yung isang paa. Ngayon naumpisahan ko na to. Yan, ibalik yan Meron akong nilagay na yun yun. Yan yung pinakaano niya, yung nabasag. Ito yung para sa ilalim. Ang gagawin ko to ay pag naikabit na ito, lalagyan ko siya ng epoxy. Pero maglagay muna ako pang salo sa loob para ang epoxy hindi mahulog sa loob. Dahil ko lang siya, patayo ko lang siya. Para magkaroon pa siya ng pakinabang. Binagsak lang siguro to. Ayan pati yung kabila meron ng indikasyon. Hinagis. Hindi sila maingat. Hindi naman to, matibay naman to. Basta lang bagger. Matino lang yung bagger. Galing siguro to sa ibang bansa. Ito dapat maagapan to. Lalagyan ko lang, pakapalin ko lang to, yung mga butas na yan. Ito. Pansamantala lalagyan ko ng nakaganyan sa loob yan, sa loob. Hindi to sa labas. Yan, ipakita ko sa inyo guys. Yan, ganyan yung itsura niyan guys, Yun yung pinaka washer ng yan. Yun yung pinaka washer niya. Butas na yan, kailangan magtapat. Yan, para makalusot yung screw para sa gulong. Yan, dapat nakaganyan yan. Ngayon isasama ko na to paglagay sa epoxy. Tapos anuhin ko na lang, babarinahin o kaya tusukin ang tornilyo lang. Ito ang area na to ang lalagyan ng epoxy. Tapos yung paligid niya, yan. Meron naman akong epoxy. Lalagyan ko ng pandikit sa rubber, yung tawag na ito, duct tape, para mag-steady. Yan. Yan lang. Tapos para magbuo lang siya. Yan guys, kita ko na lang sa inyo bagal na. Yan na guys, nilagay na natin yung washer sa loob. Yan yung black. Yan yung pinaka washer para sa ulo ng screw. Yan. Yan ang pinaka importante. Tapos itong mga tali na to, pagkatapos natin madikit, kung nakadikit na siya, tatanggalin natin yan. Yan. Ito lang matira. 1, 2, 3, 4. Yan. Yung dito, itong butas na to, lalagyan ko lang yan, duct tape. Kuha mo na akong duct tape. Ito na yung duct tape natin. Yahoo! Lalagay sa loob. Magka-cut lang. Kailangan hindi papasok sa loob yung epoxy. Yung pinaka-epoxy na ilalagay natin. Yun. Kailangan siya. May walang butas na na makakapasok. Ito mga yan butas na yan.
kailangan sa daanan ng tornilyo. Anuhin natin yan. Isasali natin pag tape sa loob ng duct tape. Oy, yan na guys, mayroon ng duct tape sa loob. Yan o. Yan, dadagdagan ko na lang ng 2 duct tape. Lahat ng butas. Ay, yan na guys. Meron ng duct tape sa loob. Hindi napapasok yung epoxy. Yan o. Magkaroon na ng second life yung bag na to. Ang ganda pa siya guys kasi naglalaro pa yung ano niya. Yung pinakahila-hila niya. Ano ito? Yan yung ano to. Yan. Yung para yung pinaka-stroller niya. Condition niya. Yan o. Hindi pa ito nabuksan yung ano niya. Marami-rami din ang may lagay. Ano yun? May bata yata yun. Yan na guys, pwede ko nalalagyan ng epoxy sa labas. Yan. Pag natapos naman ang labas, yung loob naman ang lalagyan ko ng kaunti na epoxy. Manipis lang siya pero di naman din maganda na maraming epoxy, bibigat. Yun. Pero matibay na siya dahil loob at saka labas ang lalagyan ko. Saka ko lang siya lalagyan ng epoxy uli kapag na ikabit ko na yung pinaka gulong niya. Bali itatabon ko na lang diyan sa ano. Mabigat man, matibay. Dahil yan lang naman isa ang natanggal. Kaya itinapon na nila. Yan guys, dudugtong ko na lang to sa ano. I-edit ko na lang. Ito na guys, magtitimpla na tayo ng epoxy. Yan o, matibay. Matibay ito na epoxy guys. Yan o, high performance. Yan o, Pioneer non-sag epoxy marine. Yan o, ito yung E. Ito naman yung B. Kailangan maganda pagkahalo. Yan guys, bubuksan na natin yung non-sag. Ito yung ilalagay natin. Ilalagay ko sa ano, sa traveling bag na nire-restore ko. Ito na yung kadugtong. Yan. Kailangan galingan lang maghalo nito. Yan. Pwede rin tubig ang ano nito. Tubig panghalo para hindi makapit. Pero ngayon hindi ako gagamit ng tubig muna. Yan. Kailangan iba yung pang E, iba din yung pang B na pang dakot para hindi titigas yun. Kasi pag nahaluan to ng halimbawa may pinagamitan ka na ito ginamit mo rin sa kabila, pwede yun mahaluan ng ano, ng epoxy na may halo na, kaya mumuo. Yan, ito dito lang para sa isa. Yan, kuha pa tayo ng isang pangdakot sa isa. Yan. Yan, ito naman yung para sa B. Ito yung pinaka ano niya. Yan. Iba ang kulay niya. Iba yung ito yung pinakamalagkit. Pero kailangan dapat sabay ito maubos. Kasi sayang. Kailangan pantay ang paghalo.
Yun. Dagdagan pa natin. Kunti lang muna. Haluin ko. Ito talaga yung pinakamakapit. Ano? Nawala kasi yung tripod ko. Di ko alam kung nasan ko nalagay. Kaya mano-mano. Mano-mano. Yan, pwede na siguro yan. Kaunti pa kaya. Kaunti pa. Iyon. Yun, oh. Pwede na siya haluin. Guys, haluin ng maigi. Mas marami yata yung naano ko na B. Sobrang tibay nito. Sobrang tibay. Pag in-apply na, saka na ako mag-ano ng tubig. Pag nilagay ko na to doon sa ano, sa bag. Kasi sobrang lagkit to. Hindi pwede walang tubig. Pwede rin may ano, may palita. Pero di ko alam sana yung palita ko. Pero mayroon naman dyan. Palita na lang siguro. Yan, halo-halo na siya. Parang bato to guys, pag na ano, pag tumigas. Epoxy nansag. Ito lang yung mayroon ako. Kaya ito lang din ang aking gagamitin. Yan guys, tutuloy ko na lang yung video sa ano, apply. Ito na yun guys, may epoxy na. I-ano na lang natin siya. Yung ipi-plane. Yan, gagamit ako ng tubig pag i-plane na siya. Para maging ano na siya. Yun, ito na yung ginawa ng paraan ni Rickman. Yan o. Ang pinaka magpapatibay nito ang ilalim. Yan guys, lalagyan, anuhin na lang siya natin yung tubig. Yun o. Yung mga bukol-bukol na yan, maging pantayan sa tubig. Kasi pag walang tubig, sobrang lagkit. Yan. Nansag kasi to. Ito yung ginagamit sa mga bangka. Yan, epoxy nansag. Meron din namang isang klase na epoxy. Pero ito kasi yung pinaka tinatawag na high performance na epoxy. Na hindi siya malutong. Yung isang epoxy kasi malutong yun. Yan guys. Oh, di ba? Ito naman ay natatago to. Dito makasaklob yung ano, yung pinakagulong. Yan, hindi na siya nahulog dahil may duct tape sa loob. Yan oh. Meron pa naman akong tinimpla. Iba din yung gagamitin sa loob. Nagtimpla ako panibago. Yan, para sa loob. And ito pang ano lang to, ito lang yung sa ano, pinaka ano niya, sampahan lang to. Ang pinaka magpapatibay talaga yung loob. Dito lang yung salpakan ng ano, yung mismong gulong. Papatibayin ko yung pinakaloob. Iyo. Kasi pag may laman na kasi yan, mabigat na, hindi na siya
Hindi nakakayanin pag ito lang. Ayan. Wala pala yung tubig yung isang daliri ko. Yan, okay na yun guys. Dudublihan na lang to sa ilalim pag na ano na. Saka lang din siya magalaw uli kung matigas na to. Yan. DIY para makinabangan pa. Para makinabangan pa yung bag. Yan o. Mayroon ng mga gamit si Rickman na bag. Yan. Dito medyo makapal dito dahil butas. Yan na. Yan na yung sampahan ng isang ganyan dito. Yan. Bali, papatibayin na lang to sa loob. Kasi ito, yung mga tali na yan, tatanggalin yan pagka matigas na. Yan. Yan yung naghahawak dun sa itim sa loob para mapag-isa. Yan guys, dugtong na naman uli guys. Pinakahuling finished product natin. Pag makita na natin na nakakabit na. Ayan na guys. Tinapos na ni Rickman. Ayan o. Buo na. 1, 2, 3, 4. Buo na ang gulong ni traveling bag. Yan guys, kukulayan ko na lang yan. Yan. Magano lang ng pintura na kahawig niyan o kaya magpatimpla. Yan. Matibay na yan. Kinabit ko yung pinakagulong niya. Medyo basa pa yung sa ilalim. Para kakapit ng gusto doon sa pandikit ang mismong pinagkabitan ng gulong. Yan. Tapos may plus tornilyo pa. Nakatornilyo yan. Pinapano ito. Yan. Maya-maya matigas na yan. Solid na yan. Parang bato na yan. Mas matibay pa yan kaysa dun sa kabila. Yan, yung tatlo na yan. Kasi yan lang yung kinakapitan niya, yung katawan. Pero ito, nakakapit sa epoxy. Yan. Pag makulayan na yan, hindi na ganun ka, sagwa. Pero ayan, magagamit na siya ulit. Galing na rin to sa paggawaan guys. Tingnan nyo yung hawakan. Yan. Yan, nakapagawa na rin yung may-ari. Pero kondisyon yan, yung panghatak niya at saka lahat ng jipper niya, kondisyon. Yan. Pero ito, di ko na to papaganahin ito. Baka pag malak, di na magamit, di na mabuksan. Masisira yung di susi na lang yung jipper. Yan guys, ayos na. Paano na natin to? Patitigasin na lang to. Yan, medyo malambot pa. Yan, epoxy talaga yan na nansag epoxy. Yung ginagamit sa bangka, ginagamit sa barko, mga malalaking boat na epoxy. High performance. Ibig sabihin, pag tumigas na yan, matigas na talaga siya. Kulay lang, yan, kulang. Yan guys, hanggang dito na lang guys. Sa, epoxy lang ang katapat. Sa sira na, gulong ng traveling bag. Tinapon. Ayaw na nila ipagawa. Kaya ako na ang gumawa. Pinulot ni Rickman. Pag gusto may paraan. Pag ayaw may dahilan. Pero dahil maparaan tayo, yan ang resulta. Matibay naman yan kasi ito. Ito, nakatahi ito sa bracket nito. Nakadugtong. Nakaipit. Yan.
Tapos tukod na yan. Yan. Itong gulong na yan. Tukod na yan. Pag as in matigas na. Kapit na yan. Hindi to ordinaryo na pandikit ang epoxy. Hindi yan. Hindi yan ordinaryo na pandikit. Solido yan pag natigas na. Huwag lang din mahulog yan uli, balibag. Walang matigas na bagay pag hindi marunong gumamit yung gumagamit. Yan. O kaya yung mga bagay, kayang mabasag yan kung ihahagis. Pero yan, hindi na makatikim ng hagis ito. Yun. Mga damit-damit lang. Huwag lang to as in yung sobrang bigat talaga. Yun ha. Yan na guys. Ang pangalawang buhay ni traveling bag. Bye-bye.